May bulong ang universo na binabanggit ang iyong pangalan, Scorpio. At sa pagkakataong ito, hindi ito babala, ito'y paanyaya. Sinasabi nilang ang kapalaran ay kumikilos sa katahimikan. Pero ang Hulyo 2025, pumapaimbabaw na ang iyong enerhiya. May pagbabagong darating, hindi maingay, hindi magulo, kundi biglaan, eksakto, at nakakaakit. Hindi mo ito makikita agad. Maaaring pagdudahan mo pa na nga sa simula. Pero sa kaibuturan mo, mararamdaman mo ito. Parang dagat na humuhugot ng hininga bago bumalod ang alon. At kapag dumating na ito, Scorpio, hindi lang nito babaguhin ang iyong swerte. Maaaring baguhin nito ang buong takbo ng iyong buhay. Napansin mo na ba kung paanong ang pinakamalalaking pagbabago ay hindi kumakatok? Dumarating silang tahimik, parang banayad na simoy bago ang unos. Parang pag-urong ng alon bago ito bumalik. Mas malakas, mas matindi. Scorpio, ang Hulyo 2025 ay hindi basta isa na namang pahina sa kalendaryo. Isa itong pintuan. At naroroon ka na mismo sa bungad nito. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa tamang pagkakaayos ng lahat. Sa mga bituin, sa mga pinili mo, sa mga akala mong katapusan. May nabubuong pattern. Hindi halata, hindi maingay, pero makapangyarihan. At isang bagay na lang ang hinihintay nito, ang iyong kamalayan. Dahil hindi ito tungkol sa swerte. Ito'y tungkol sa kahandaan. At ang universo ay nagbibigay ng mga sorpresang biyaya lamang sa mga handang tumanggap ng hindi inaasahan. Hindi mo kailangang habulin ang sandaling ito. Ang kailangan mo lang ay maunawaan na ito ay para sa iyo. At darating ito sa tamang oras. Ang enerhiya ng Scorpio. Ang bagyong nakatago sa ilalim. Hindi maingay ang Scorpio. Hindi siya nag-aabiso. Dumarating siya, buo, malalim, at walang paghingi ng paumanhin. Para maunawaan ang biyayang paparating, kailangan mo munang maunawaan ang enerhiyang matagal nang namumuo, hindi lang sa mga bituin, kundi sa loob mo. Dahil Scorpio, iba ka sa karamihan. Habang ang iba'y naghahanap ng kasiguraduhan, komportable ka sa kawalan. Habang ang iba'y nababalisa sa katahimikan, ikaw ay namumulaklak sa pag-iisa. At kapag tinatago ng mundo ang katotohanan nito, nararamdaman mo pa rin ito. Hindi ka kailanman nilikha para sa mababaw na pamumuhay. Lagi kang lumalalim. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man ito mangyari. May dala kang mga lihim, pati ikaw, hindi pa lubos na nauunawaan ng mga ito. At ito ang iyong kapangyarihan. Hindi aksidente na ikaw ay ginawang alagad ng Scorpio ng Zodiac. Maliit, tahimik, ngunit matindi. Kapag umatake ka, hindi ito basta-basta. Ito'y sinasadya. At ang Hulyo 2025, iyon ang iyong senyales. Sa loob ng mga buwan, marahil pati taon, dumaan ka sa mga tahimik na unos. Nagpalit ng balat. Binitawan ng mga tao, pangarap, o katauhan na hindi na angkop. Hindi mo laging naintindihan kung bakit. Alam mo lang, hindi na ito ako. Ang tinig na yon, ang kutob na yon, hindi iyon pagkalito. Iyon ay paghahanda. At ngayon sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang mundo sa labas ay sinasabay na sa mundo sa loob mo. Hindi ito basta liko ng kapalaran. Isa itong pagbubunyag. Isang patunay sa lahat ng naramdaman mo na hindi mo noon maipaliwanag. Scorpio, ang lalim mo ay hindi kailanman naging pabigat. Ito ang sisid lang kailangan para tanggapin ang biyayang hindi kayang akuin ng mababaw na kaluluwa. Kaya kung naging tahimik ka nitong mga nakaraang araw, kung pakiramdam mo'y nasa pagitan ka ng mga kabanata, iyon ay dahil naroon ka na nga. At ang susunod na kabanata, hindi ito magsisimula sa mga salita. Magsisimula ito sa pagkakatugma. Nagsisimula ang paglipat. Kapag nagsimulang magsalita ang universo sa wika mo, hindi lahat ng paglipat ay maingay. May mga dumarating na tila bulong lamang. Isang biglaang kapayapaan sa puso mo. Isang desisyong biglang naging magaan, gayong dating napakabigat. Isang mensahe mula sa taong akala mo'y matagal nang wala. Scorpio,
Ang Hulyo 2025 ay hindi lang basta nagdadala ng pagbabago. Ito ay pagkilala. Sa lahat ng nalampasan mo. Sa lahat ng tahimik mong pinaghirapan. Sa lahat ng pinili mong huwag bitawan. Ang universo ay hindi nakabase sa orasan. Nakabase ito sa enerhiya. At ang sayo, ang enerhiya mo, ay sa wakas umabot na sa antas na hindi na maaaring balewalain. Ngayong buwan, magsisimulang mag-click ang mga bagay. Hindi sabay-sabay. Hindi sa isang dramatikong pagsabog. Kundi sa mga paraang likas na halos hindi mo mapapansin. Maliban na lang kung talagang nakatuon ka. Mapapansin mong unti-unting nagbabago ang mga maliliit na bagay. Mga taong rerespetuhin ang iyong hangganan nang hindi mo kailangang ipaliwanag. Daloy ng pera mula sa mga hindi inaasahang direksyon. Isang dating pagsisisi na unti-unti nang nawawala sa dibdib mo. Kapayapaan sa mga dating lugar ng tensyon. Pagwawakas, kahit walang humingi ng tawad. Hindi ito basta mga pagkakataon. Ito'y mga palatandaan. Nagsisimula ng magsalita ang universo sa wika mo. Isang wika ng pagkakatugma, ng panginginig na enerhiya, ng tahimik na pagkaunawa. At heto ang nakakagulat, Scorpio, hindi ito nangyayari dahil pinilit mo. Nangyayari ito dahil tumigil ka sa pagpipilit. Mayroong pagka-cosmic sa pagpapakumbaba, sa pagtitiwala sa sarili mong oras, kahit pakiramdam mo'y nauuna na ang lahat. Hindi ka nahuhuli. Ikaw ay unti-unting napupunta sa tamang lugar. Ang koneksyong akala mong tuluyan nang nawala, maaaring bumalik ng may bagong pananaw. Ang pagkakataong minsang lumampas sa'yo, maaaring muling magpakita. Ngayon, ikaw naman ang pipili. Dahil ang paglipat na ito ay hindi lang basta para sa'yo. Ito ay nangyayari sa pamamagitan mo. Hindi ka lang ginagabayan patungong Hulyo. Ikaw ay unti-unting binubuksan nito. Ang kapalaran ay dumarating sa di nakikitang anyo. Kapag naririnig ng mga tao ang salitang kapalaran, agad nilang iniisip ang pera, jackpot, karangyaan, o maging ang kasikatan. Pero Scorpio, hindi ka kailanman naakit sa mga ilusyon sa ibabaw lamang. Alam mo ang mas malalim. Nararamdaman mo ang mas totoo. At ang Hulyo 2025, hindi ito magdadala ng tiket sa loto. Magdadala ito ng isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na maaaring hindi mapansin ng mundo, ngunit matagal nang hinahanap ng iyong kaluluwa. Dahil ang kapalaran ay hindi laging dumadating sa anyong ginto. Minsan, dumarating ito bilang kapayapaan. Bilang linaw. Bilang paghinga, matapos ang mahabang panahong walang tinig na pagpipigil ng hininga. Minsan, ito ay trabahong tugma sa damdamin, hindi lang sa bayad. Koneksyong mas nauunawaan ng iyong katahimikan kaysa sa iyong mga salita. Pagkakataong umaayon sa tunay mong pagkatao, hindi sa kung sino ang kailangang mong magpanggap noon. Bigla ang pagkaunawa na ang matagal mong hinahabol. Ikaw na pala mismo. Ito ang uri ng kapalarang hindi masukat. Damdamin lamang ang makakakilala rito. Isipin mong gumising na magaan ang pakiramdam. Hindi dahil nawala ang mga problema, kundi dahil hindi na ito kasing bigat ng dati. Iyan ang kapalaran. Isipin mong may dumating sa buhay mo, hindi para buuin ka, kundi para ipakita kung gaano ka nakabuo. Iyan ang kapalaran. O ito naman, paano kung ang mismong sakit na minsan mong tiniis ang siyang maging dahilan para gumaling ang iba? Scorpio, hindi lang ito basta kapalaran. Ito ay kapalarang isinilang mula sa layunin. Ang uri ng biyayang may iniwang alon. Ang uri ng tahimik na bumubuo ng pamana. At heto ang kabalintunaan. Dahil kailanmay hindi mo hinabol ang liwanag, ngayon ito na mismo ang lumilingon sa iyo. Sa mundong baliw, sa mas marami, makakatanggap ka ng uri ng kasaganaan na parang sinasabi, tama na ito. At iyan ang hindi kayang bilhin ng pera. Kaya kapag dumating ang iyong sorpresa, huwag mong hanapin ang kinang. Huwag mong asahan ng ingay. Maaring dumating ito sa anyo ng isang karaniwang araw, isang banayad na mensahe,
O isang sandaling tila kakaiba, ngunit totoo, malalaman mo. Dahil mararamdaman mong parang umuwi ka kahit doon sa lugar na hindi mo pa kailanman napuntahan. Mga palatandaang dapat bantayan. Hindi nagbubulong ang universo. Nang walang dahilan, ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga simbolo. Ngunit tanging ang mga nakaayon lamang ang tunay na nakakarinig. At ikaw, Scorpio, matagal mo nang taglay ang uri ng kamalayang tinutukoy ng iba bilang kutob. Ngunit para sa'yo, ito'y naging paraan ng pagkaligtas. Ngayong Hulyo 2025, hindi lang lilitaw ang mga palatandaan sa paligid mo. Manggagaling ang mga ito sa loob mo. Pero tanging sa mga gising at mapanuri lamang ito lilitaw. Narito ang mga banayad, sagradong senyales na ang iyong kapalaran ay dahan-dahang isinisilang. Bawat tibok ng puso. Unang bigla ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Mapapansin mong kahit magulo ang paligid, ikaw ay nananatiling payapa. Walang takot, walang labis na pag-iisip, tahimik lang sa loob. Hindi ito pag-iwas. Ito ay paraan ng kaluluwa na nagsasabing, nagsisimula na ang pagbabago, hayaan mo lang. Ikalawang pagbabalik ng koneksyon. Nang walang dahilan, isang kaibigang matagal mo nang hindi nakausap ang biglang kumontak. Isang dating kliyente ang tumawag. Isang dating pag-ibig ang nagpadala ng mensaheng tahimik. Parang bigla. Pero wala talagang aksidente kapag umaayon ng enerhiya. Hindi lang sila mga tao. Sila ay salamin ng panahong iyong nilalapitan. Tatlong mga panaginip o bisyon na hindi maipaliwanag matingkad na panaginip. Mga simbolo tulad ng karagatan, susi, sirang pintuan, liwanag. Gigising kang parang may gustong ipahiwatig ang panaginip, ngunit hindi mo ito maipaliwanag. Ayos lang yan. Hindi mo kailangang ipaliwanag, kailangan mo lang itong madama. Sa kulturang Pilipino, ang panaginip ay matagal nang kinikilala bilang mga portal. At ito na ang isa sa mga sandaling iyon. Ikaapat na pagbabalik ng sugat. Pero wala nang sakit muling sumagi sa isip mo ang lumang alaala. Isang kanta, lugar, o larawan. Ngunit sa halip na kirot, ang naramdaman mo'y kapayapaan. Ito ay tanda ng malalim na paggaling. Hindi mo lang nalampasan, tuluyan mo nang nalagpasan ang sakit. At ngayon, may puwang na para sa tunay na kagalakan. Panglimang, hindi pangkaraniwang pag-uulit ng salita, numero o mensahe. Nakakakita ka ba ng 111, 222, 7 oras at 7 minuto? Naririnig mo ang parehong parirala sa iba't ibang lugar? May salitang paulit-ulit na lumilitaw sa magkaibang pagkakataon? Mahilig ang universo sa mga pattern, lalo na kung gusto nitong sabihin, tugma ka na, tuloy mo lang. Hindi ito basta pagkakataon. Ito'y kumpirmasyon. Huwag mo silang habulin. Pansinin mo lamang sila. Dahil habang mas pinaniniwalaan mo ang mga palatandaan, mas lalong lumalalim ang pagkaunawa mo sa wika ng banal. At ngayong Hulyo, Scorpio, ang universo ay malinaw ng binibigkas ang pangalan mo. May linaw, may pagkakapare-pareho, at may malasakit. Manatiling bukas, manatiling mulat. Dahil hindi mo na kailangang maghintay ng palatandaan. Ikaw mismo ang palatandaan. Paano maghanda? Maging lupa. Kung saan tumutubo ang mga biyaya, Scorpio, hindi mo kailangang habulin ang mga bagay na nakatakda para sa iyo. Ngunit kailangan mong maging handa sa pagdating nito. Ang Hulyo 2025 ay hindi nangangailangan ng pagod o pagmamadali. Ang hinihingi nito ay pagkakatugma. At ang paghahanda ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami, kundi sa pagiging mas bukas. Ginawa mo na ang mabibigat na bahagi. Ang pagbitaw, ang paghilom, ang matiyagang paghihintay. Ngayon, panahon na para maghanda sa isang bagong paraan. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa layunin. Unang linisin ang panloob na silid. Kailangang may puwang ang biyaya para ito'y makapasok. Kaya tahimik mong tanungin ang sarili. Anong mga kaisipan ang dala ko na hindi naman akin? Anong mga takot ang pinapakain ko sa halip na pakawalan?
Iwanan ng guilt. Iwanan ng mga paano kung, iwanan ng bigat ng inaasahan ng iba. Ang paglilinis ng panloob na mundo ay hindi pagtalikod. Ito ay pagkilala sa kakayahan mong lumago. Ikalawang pangalagaan ang kapayapaan gaya ng isang kayamanang banal. Hindi lahat ay karapat-dapat sa harapang upuan ng iyong pag-usbong. Lalo na ngayon. Maging mabuti, maging matatag, pero maging mapili. Ang kapayapaan mo ay hindi pagiging makasarili. Ito'y banal. Ito ang mismong atmosfera kung saan makahihinga ang iyong kapalaran. Kaya kung may tao, gawi o sitwasyong nagnanakaw ng iyong katahimikan, basbasan ito. Paalamin. Lumakad ng walang paghingi ng tawad. 3. Muling kumonekta sa iyong intuisyon, ang pinakamatanda mong gabay. Scorpio, ang intuisyon mo ay hindi basta pakiramdam sa sikmura. Ito ay likas mong wika. Ngayong buwan, maaaring magduda ang isip mo. Pero ang intuisyon mo, alam na nito ang katotohanan. Kaya pagkatiwalaan ang kilabot sa balat. Ang tahimik na oo. Ang biglaang pagnanasang huminto o lumihis. Ang boses na yon sa loob mo, hindi lang basta ikaw iyon. Iyon ay bahagi mong nakita na ang biyaya at dinadala ka patungo roon. Ika-4 na sanayin ang sarili sa lakas ng pagtanggap. Maraming Scorpio ang tagapangalaga, tagabigay. Ikaw ang sumasalo sa bigat ng iba, gaya ng wala ng iba. Pero ngayon, panahon mo naman. Panahon mong sabihing, oo, tatanggapin ko yan. Oo, karapat dapat ako. Oo, handa na ako. At sabihin mo ito ng buong puso. Ang pagtanggap ay hindi kahinaan. Ito ay balanse. Kaya kapag dumating ang pagkakataon, huwag kang magliit. Huwag mo itong maliitin. Tumayo ng taas noo, iunat ang 2 kamay. At sabihin, handa na ako para sa bagay na matagal ng akin. Dahil ito ang katotohanan, Scorpio, ang kapalarang ito ay hindi darating para iligtas ka. Ito ay darating upang ipakita sa iyo ang sarili mong liwanag. At habang mas pinaghahandaan mong makilala ang sarili mo sa biyayang ito, mas madali ka nitong matatagpuan. Babala, huwag palampasin. Ang tahimik na mga patibong na nagnanakaw ng kapalaran, Scorpio. Maaaring nakasulat ang kapalaran sa mga bituin. Ngunit kung isasabuhay mo ito, nakasalalay na yan sa iyo. Maaaring buksan ng universo ang pinto, pero ikaw ang kailangang pumasok. At kadalasan, hindi ang mga nangyayari sa labas ang humahadlang sa pagtanggap natin, kundi ang mga tahimik na labanan sa loob natin. Kaya bago pa dumating ang biyaya, maging mapagmatsyag sa mga banayad na patibong na maaaring tahimik na humarang sa iyong pagpapala. Isang sobrang pag-iisip sa kabutihan. Matagal kang naghintay, kaya baka hindi mo na makilala ang kasagutan kapag ito na ang lumitaw. Tatanungin mo ang sarili, bakit parang ang dali? Ano ang kapalit nito? Bakit ngayon pa? At sa kakaisip, maaaring tanggihan mo mismo ang bagay na para na sayo. Scorpio, ayos lang na suriin. Pero huwag mong sirain sa pag-aanalisa ang himala. Hayaan mo itong dumaloy. Hayaan mo itong maramdaman. Hayaan mong umusbong kahit hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. 2 paghawak sa luma mong sarili. May bahagi sa iyo na natutong mabuhay upang makaligtas. Yung nagtago. Yung inaasahan ng kabiguan para manatiling ligtas. Ngunit ang bersyon na yon ay nilikha para sa bagyo. Ngayon, ang Hulyo 2025 ay nag-aalok ng araw. Huwag mong dalhin ang baluti ng pagkaligtas sa panahong itinakda para sa kagalakan. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mong halaga. Tumindig ka na lang sa loob nito. 3 pakikinig sa pagdududang nakadisguise. Hindi palaging takot ang tunog ng pagdududa. Minsan, lumilitaw ito bilang lohika. Bilang opinyon ng taong pinakakatiwalaan mo. Bilang boses sa ulo mong nagsasabing, magpakatotoo tayo. Pero Scorpio, hindi lahat ay itinakdang maunawaan ang pinapasok mong daan. At hindi lahat ng boses ay karapat-dapat sa iyong pagsang-ayon. Kung hindi nito pinapalawak ang kaluluwa mo, kung hindi nito pinapagaan ang iyong loob, hindi ito gabay ng langit. Ingay lang ito.
Ikaapat na pag-aakalang kailangang maging malakwento ang mga senyales, huwag kang maghintay ng kidlat o ng perpektong kumpirmasyon na malapelikula. Minsan, ang pinakamahalagang pagliko ay dumarating nakabihis ng ordinaryong araw. Sa maliliit na desisyon, tahimik na kaliwanagan, malamig na kasiyahan. Kung inaasahan mong maging mala-fantasy ang anyo ng kapalaran, baka hindi mo mapansin ang tunay na mahika. Sanayin mong makita ito sa pang-araw-araw. At bigla, ang buong buhay mo'y magiging isang himalang, unti-unting bumubukas. Ika-5 pagkakamaling ituring ang pagkaantala. Bilang pagtanggi, maaaring may mga sandali ngayong Hulyo na parang andiyan na ang biyaya, pero hindi pa talaga dumapo. Hindi ito pagtanggi. Ito'y ang huling hakbang ng pagkakaayon. Huwag mataranta, huwag umatras, maghanda pa rin, manalig pa rin. Dahil minsan, binabagalan ng universo ang lahat para masiguradong darating ito sa perpektong anyo. Scorpio, hindi ito pagsusulit. Ito ay paanyaya. At ang tanging kailangan mo lang talagang gawin ay huwag hadlangan ang sarili mo. Hindi na hinihintay ng biyaya ang mga bituin. Ikaw na lang ang hinihintay nitong magsabing, hindi ko palalampasin ang para sa akin, hindi na ngayon. Ang sandali ng pagdating, kapag iba na ang hangin mismo. Hindi ito darating na may paputok, hindi ito sisigaw. Pero malalaman mo, Scorpio? Oo, mararamdaman mo. Dahil ang sandaling iyon ay parang pagbabago sa hangin, parang may dumating na hindi mo man makita, ramdam mo na nariyan na ito sa tabi mo. Maaaring isang tawag. Maaaring isang pakiramdam sa loob mo. Maaaring isang ngiti mula sa taong dati tila napakalayo. O isang pagpili na biglang naging magaan. Gayong dati tila imposibleng pasanin. Tahimik ito. Ngunit kikilos ito sa loob mo na parang tibok. Isang init. Isang banayad na paghinto. Isang pagkaunawang tila nagsasabing, ito na yun. Handa na ako. Dumating na siya. At hindi lang ito basta tama. Pakiramdam mo'y ito ay laging paparating. Na ang pagkaantala ay hindi kailanman pagtanggi, kundi banal na oras lamang. Isang biyayang dumarating ng tahimik at nananatili ang sandaling ito ay hindi tungkol sa pagsagip. Ito ay tungkol sa pagkakita ng buhay, ng pag-ibig, ng bersyon ng unibersong naaalala ka, bago ang mga sugat, bago ang paghihintay. At maaaring hindi ito dumating ng magarbo, pero ito'y magiging matatag. Ito'y mananatili. Uugat ito sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo alam na may puwang ka pa pala. Ang bagay na halos binitawan mo noon, kakatok itong muli. At ngayon, handa ka nang buksan ng pinto. Sa sandaling iyon, malalaman mo, hindi ka lang pinalad, lumago ka, hindi mo lang basta tinawid ang paghihintay. Naging ikaw ka na sa bersyong tunay na kayang tanggapin ang biyayang parating. At kapag dumapo na ang sandaling iyon, parang panalangin sinagot sa kailaliman mo ang magiging dating nito. Walang paputok, tanging kapayapaan, walang palakpakan, tanging pagkakatugma. At doon mo malalaman, Scorpio, hindi ang sorpresa ang tunay na biyaya. Dahil ikaw mismo, ang tunay na kapalaran. Wakas, ikaw ang palatandaan. Noon pa man, Scorpio, mula pa noong simula, hindi ka sinusubok ng universo. Inaayos ka nito. Inaayos ang tibok ng puso mo para sa pagtitiyaga. Inaayon ang kaluluwa mo sa tamang daloy. Hinuhubog ang buhay mo upang maging sisidlan ng isang biyayang tanging ikaw lamang ang kayang magdala. Naalala mo ba kung paano tayo nagsimula? May bumubulong mula sa universo na binabanggit ang pangalan mo, Scorpio. Ngayon, nauunawaan mo na hindi lang ito basta bulong. Ito'y isang pagtawag, hindi upang habulin, hindi upang patunayan, kundi upang tanggapin. Dahil ang Hulyo 2025 ay hindi simula ng kwento mo. Ito ang sandaling nagsimulang salaminin ng kwento mo ang lahat ng katotohanan, paglago at mga tahimik na tagumpay na matagal mong inipon sa katahimikan. Hindi ito swerte. Ito ang bunga kapag isang kaluluwang dumaan sa apoy ay pinili pa ring maging banayad. Kapag isang pusong nasaktan,
ay pinili pa ring magmahal. Kapag may taong muling piniling maniwala, kahit isang beses pa lang, may pulso na ang iyong kapalaran, ito'y nabubuhay sa iyong mga desisyon. Umiikot sa enerhiya mong tahimik pero buo. Lumitaw ito nang hindi mo na kailangang magliit ng sarili para magkasya sa mga lugar na dati mong kinasanayan. Hindi ka na babalik sa dati mong anyo. Naging ikaw ka na, ang bersyon na hindi na kailangang humiling ng biyaya dahil ikaw na mismo ang biyaya. Mga huling salitang dalhin mo habang lumalakad, kaya habang dumadaan ang mga araw, habang unti-unting lumilitaw ang mga senyales, habang ang karaniwan ay nagiging mahiwaga, manatili. Huminga ng malalim at pabulong na sambitin sa universo. Nakikita ko na ito. Tinatanggap ko na ito. Salamat dahil Scorpio. Hindi ka na naghihintay ng sorpresa. Ikaw na ang dahilan kung bakit ito dumarating. Ikaw ang palatandaan. Ikaw ang paglipat. Ikaw ang kapalaran.